Usong-uso ngayon yung mga tinatawag nating artisan chocolates. Sino ba namang ayaw kasi ng tsokolate? Kaya naman kahit anong season, never na out ang mga chocolates. Kaya this morning, dumayo pa kami sa Las Piñas para magpaturo ng paggawa ng chocolates. Ano nga ba ang artisan chocolates? Para tulungan tayo this morning, kasama natin Riza Chocolate Chief Eating Officer, Miss Pamela Lim Cinco. Hi, good morning, Miss Pam. Good morning. Review lang sa viewers, no? Ano ba ang artisan chocolate? Ang artisan chocolate, pag sinasabi natin, noong unang panahon, no, pag sinasabing artisan, ibig sabihin you do everything manually. Tapos lahat basic. Ngayon, syempre medyo modern times na rin tayo. So meron na tayong mga tools and gadgets to help us make chocolates. But when we say artisan chocolates, as much as possible, we remain true to the form. Hindi kami naghahalo masyado ng mga preservatives. At hanggat maaari, kung kayang gawin siya manually, kasi may pagkakaiba pa rin. Pagdating sa chocolate, may pagkakaiba pag manual at saka automated. So, sa Riza, we try to do our chocolates the artisan way, na walang preservatives na ginagamit, and hanggat maaari, kung mas maganda ang quality na lalabas, doing it manually, we do things manually. So, thank you very much, Miss Pam. Thank you, Indra. O mga ka-homepage, gagawa na tayo ng chocolates. Tara! Kasama ko ngayon si Kuya Patrick Rumbines para simulan na ang ating chocolate making. So Kuya, ano bang gagawin natin ngayon? Kailangan natin na makuha yung perfect temperature ng chocolate, which is 34 degrees Celsius. Kasi yung chocolate galing sa mainit, kailangan natin palamigin through tempering. So, ituturo namin sa inyo kung paano gumawa manually. Yun. So, para matutunan natin na mas mabilis at mas maganda yung kalalabasan ng chocolate. Pinakulang po yung tubig para yung chocolate matunaw from coins kanina eh. So, tinunaw natin pamamagitan ng tubig. So, ito natitempered natin. Lalagay natin sa marble. Kailangan natin itong Kuya, bakit granite marble. pala granite marble? Kasi di ba yung granite marble ay karamihan lang ginagamit sa construction, di ba? Pero hindi eh. Sa true chocolate, magagamit natin sila kasi mas magaling itong humigop ng init ng chocolate. Ay, chocolate. Yum. So, of course, kailangan natin mga tools na to, spatula, yung flat, tsaka yung mahaba, syempre. Pag hindi natin nakuha yung tamang temperature niya, mawawala yung yung kagandahan ng tsokolate, yung snapness niya, yung shiny. Ah, yun pala yun. So, malalaman natin mamaya pag nilagay na natin sa molds, maganda na siya. Tsaka, perfect yung niya, yung Texture. Opo, yung texture niya. Try natin yung kung mainit pa siya o malamig na, kailangan natin subukan yung lip test. So, lalagay tayo konti. So, ibig sabihin, pag nakuha na natin yung temperature, okay na siya. Pwede sa i-molds. So, gusto mo i-try, ma'am, kung mainit pa siya o hindi? Yes, Kuya, please. Okay. Yan. Ano pong naramdaman? Mainit ba siya o malamig? Malamig na. So, ibig sabihin, okay na. Nakuha natin yung perfect temperature ng chocolate. So, lalagay natin sa bowl. Ito yung molds natin, yung magiging korte ng chocolate kung nilagay natin Pulmahan. sa pulmahan natin. So, kanina nakita niyo yung unang bagsak ng chocolate is mabilis, diba? Oo, Kuya. Ngayon, medyo mabagal na kasi nga malamig na siya. Lumalamig na siya. So, kailangan natin i-tap. So, kung tinatawag na manual vibration kasi wala tayong vibrating machine. So, kailangan ng manually. So, again, linisan natin yung mesa para prepare natin yung finished product natin. So, okay na siguro yung bars natin. After 5 to 10 minutes. Ano po? Tada! So, ito na yung tinempered natin kanina.
po siya. So, nandun yung shiny ng chocolate, di ba? Crystallization niya nandyan. Kasi nakuha natin yung perfect temperature ng chocolate. So, ito na yung best part talaga nitong segment na to eh. Yung tikiman time. So, titignan natin kung nagsasnap nga ba talaga yung chocolate. No, nagsasnap nga! Okay, so titikman ko na. Sorry, hindi ko na matiis kagatin. Sobrang sarap. Ito pa yung artisan chocolate na mano-mano talagang ginagawa. And perfect talaga siya kasi wala siyang bula or whatsoever. We would like to thank Miss Pamela Lim Cinco and Miss Pauline Gaite Navares, and of course, Kuya Patrick Rumbines for having us here. Thank you very much. Mga ka-homepage, samahan kaming muli matakam at mabusog dito lang sa Chibog at Home.